lumutang ang usaping kudita sa Senado nang umupo si Senador Loren Legarda sa Senate President seat at sinabi pa ni Senador Mig Zubiri na Madam President sa kanyang sinasabing pag-adjourn sa last session ng Senado na sinasabing ng mga minorya na ang susunod na Senate President ay isang babae sa katauhan ni Senador Loren Legarda na magiging kauna-unahang naging babaeng senador na paghawak para maging isang Senate President. Grabe talaga, ano? Ang gulo sa Senado. At lumulutang din na magkakaroon daw ng power sharing sa pamamagitan ni Senador Loren Legarda at ni Senator Tito Soto. Grabe. At lumutang din na kaya iupo daw si Senator Loren Legarda ng minorya sa Senate President ay para hindi raw lumabas ang warrant of arrest ni Senator Jesus Cordero, Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva. Grabe talaga. Itong mga politikong ating binoto ay talagang pang sariling interest lamang ang kanilang isinasaisip at hindi ang interest ng mamamayang Pilipino na lalo na kukunin ang pagkain na iapag sa pagkainan. Itong mga senador talaga na to, grabe, ano? Talagang makikita natin na moro-moro lamang ang isang sarsuela ang nagaganap na Senate hearing sa Blue Ribbon Committee sa pamamagitan na pamumuno ni Pampilo Lacson Jr. Isa pa lang naman ang nakulong dito, Senador Bong Revilla, na sinasabing talagang hindi niya kayang takasan ang paghatid daw ng 98 million pesos sa kanyang bahay sa Cavite na sinasabing ghost project sa Pandi, Bulacan. Ang dami talagang pinangalan sa mga nagdaan na Senate hearing, sa mga contractor na congressman na contractor ay talagang pinangalanan pa sila, ngunit talagang itong mga kongresista na sasangkot sa flood control sa ghost project kasama nga ilang senador talagang wala yata ang mangyayari at talagang parang habang lumilipos ang mga buwan ay nalilimutan na ng taong bayan ang ginawa ng mga pandarambong ito sa salapi ng taong bayan, lalo na itong mga kilalang kongresista talagang idinidinay nila na sangkot sila sa flood control. Grabe, ano? At ang talagang sinasabing mastermind of all mastermind na si ex-speaker Martin Romualdez ay hindi talaga inarap pa sa Senado. Alam naman natin talaga na sa kanya nagugat ang sinasabing talagang budget insertion sa nagdaang 2025 na national budget, no? Hindi naman natin na maari pa itanggi nakasama rito si PBBM at saka siya ang nag-approve na sinasabing budget. Kaya lang talagang dito sa ating mahal na inang bayan kawawa talaga yung ating mga kababayang Pilipino, lalo na sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko, pagtaas ng krudo gasolina, kawalan na maayos sa edukasyon at kawalan ng healthcare system. Talagang grabe na ang nangyayari dito sa ating mahal na inang bayan at wala tayong magawa, na talagang tinatarantado tayo ng mga politikong namumuno sa ating mahal na inang bayan at talagang wala yatang mangyayari para talagang ikulong ang mga mandarambong sa salapi ng taong bayan na talagang namamayagpag na para lang walang nangyari sa kanilang pagnanakaw dito sa ating salapi ng bayan at patuloy talaga na paglalagay ng mga budget insertion na sinasabing sa budget ng 2026 na sinasabing mga allocables daw o sinasabing talaga na hindi na talaga mahinto ang korupsyon dito sa ating mahal na inang bayan na talagang hindi natin alam kung saan patungo, kung ano mang mangyayari sa susunod na araw, sa susunod na buwan o sa susunod na taon, lalo na sa nalalapit na election sa 2028 ay maging mapamili tayo sa mga iupo natin sa Senado, sa Kongreso, sa LGU at sinasabi pa na sa susunod din na taon ay talagang magpapakita na naman ang mga kakandidato para sa 2028.
sana talaga maging mapanuri tayo at huwag na nating iboto ang mga sinasabing nandambong dito sa ating mahal na inang bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimirror, magmamatyat dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.